Pagkatapos ng 5 taon, Andre, aalis na si Mama, sigaw ko sa anak ko dahil papasok na ako sa trabaho. Nasa Australia kami at dito ko na rin ipinanganak si Andre. Nagtatrabaho ako bilang isang secretary sa isang office dito at binubuhay ang anak ko ng mag-isa dahil ayokong umasa kina mommy at daddy. Sa Pilipinas na sila nanirahan at hindi na natuloy dito sa Australia dahil tumatanda na daw sila at mas gusto nilang sa Pilipinas na lang. Wala na akong masyadong nabalitaan kay Alfonso matapos ang araw na yun sa presinto. Naaprubahan naman ang aming annulment kaya ngayon ay hindi ko na siya asawa. Ang huling balita ko na lang ay nagpapagamot daw ito sa psychiatrist para sa kanyang anger management issue. Bukod doon ay hindi ko na alam kung ano nang ganap sa kanya, siguro ay nakalaya na ito ngayon pero hindi ko na masyadong iniisip yun. Mama, pasalubong ko po ha, sabi ng anak ko na ngayon nga ay 5 years old na at bibong-bibo. Tila carbon copy ito ng ama dahil halos lahat ay nakuha niya kay Alfonso, buti na lang at nagmana ito sa akin ng mata na maamo. Kinas ko ito sa pisngi at pinangigilan, mama naman pinanggigilan mo na naman yung pisngi ko, tila nagtatampong sabi niya. Sorry na baby, ang taba-taba kasi ng cheeks mo kaya ang sarap kurutin, sabi ko at ngumuso naman ito. Basta mama yung pasalubong ko po ha, pag-uulit nito na siyang ikinatuwa ko. Opo, pag uwi ko bibilhan kita kaya pakabait ka kay yaya ha, sabi ko at sunod-sunod naman itong tumango. Hinilat-hilit ko ang aking batok at balikat dahil nang alay na, kanina pa ako tutok na tutok sa ginagawa ko. Chanda may nagpadala na naman ng bulaklak sa UO, sabi ni Mirna na isang Pilipino at ka-office mate din. Bitbit niya ang isang bouquet ng white roses at ibinigay sakin. Nakuha, nagtataka na talaga ako kung sino ang secret admirer mo at walang humpay na nagpapadala ng flowers, sabi ni Mirna. Ni mismo ako ay hindi alam kung sino ang nagpapadala ng mga bulaklak na ito, walang nilalagay na pangalan ang kung sino mang nagpapadala nito. At kapag tinatanong namin ang nagde-deliver ay sinasabi niyang hindi daw niya ito pwedeng sabihin dahil request nung nagpapadala. Hindi ko nga rin alam kung sino ba ang nagpapadala niyan, medyo creepy na rin kaya, totoo yung sinabi ko dahil hindi ko maiwasang matakot sa pinaggagawa nung nagbibigay nito. Break time na hindi ka pa ba kakain? Tanong niya. Mamaya na ako, may tatapusin pa akong report para maipasa agad kay Sir Martin. Nakakalungkot naman, hanggang bukas na lang pala dito si Sir Martin, crush ko pa naman yun, nang hihinayang na sabi ni Mirna. Dapat kasi hindi na lang siya pinalipat ng ibang branch ng daddy niya. Nakakalungkot naman, dagdag pa nito na tila nalulungkot. Hayaan mo na Mirna nang makamove on ka na rin, masyado kang naasa kay Sir Martin pambasag ko naman dito. Aray ha, di man lang nagpreno, kailangang straight to the point, sabi nito at kunyaring nasaktan. Tanggapin mo na kasi, ilang taon mo nang gusto yung tao pero parang hangin ka lang sa kanya, ikaw rin ang masasaktan sa huli, kaya habang maaga pa, itigil mo na, seryosong sabi ko. Sabagay, sige na nga, magmo-move on ako, pero kabog ka sa sinabi mo kanina ha, parang may pinaguhugutan, pang-aasar nito sakin. Nako, kumain ka na nga doon Mirna at tatapusin ko na tong ginagawa ko, pagtataboy ko sa kanya. Oo na, pero sino kaya yung bago nating boss na pinsan daw ni Sir Martin? Siguro gwapo din yun pero mas gwapo pa rin si Martin My Labs, kinikilig na sabi nito. Akala ko ba aalis ka na? Ang daming chika hala sige, kumain ka na. Grabe ka naman sakin, o sige aalis na ko, paalam nito at tuluyan na ngang umalis. Pagkatapos kong gawin ang mga dapat kong gawin ay pumunta muna ako sa kantin sa baba para kumain, dahil nakaramdam ako ng gutom at hindi na namalayan ang oras. Umorder ako ng meal at nilantakan iyon, ang bilis kong kumain at tila hindi ako kumain ng ilang linggo. Naramdaman kong napaubo-ubo na ako kaya kinabig ko ang dibdib ko at tinapik-tapik ito ngunit hindi umeepekto, at lumingalinga ako sa mesa ko para tingnan kung may nabili ba akong tubig man lang para mainom. Pero mukhang wala, tatayo na sana ako para kumuha ng tubig nang biglang may naglapag ng mineral water sa harapan ko. Agad ko itong kinuha kahit hindi ko pa nakikita kung sino man ang naglapag nito sa table, ininom ko yung tubig hanggang maubos ko na tila nakadepende doon ang buhay ko. Salamat po sa tubig ni, sabi ko sabay tingala sa nagbigay ng tubig sakin, pero laking gulat ko nang makita ang isang taong hindi ko inaasahan.
Alfonso, mahinang sambit ko habang nakatingin sa kanya na ngayon nga ay nakatuxedo suit at nakangiting nakatingin sakin. Tulala pa rin ako sa kanya at ilang beses kong kinurot ang sarili tila kinukumpirma kung totoo ba tong nangyayari ngayon. Nakita kong umupo si Alfonso sa harapan ko habang ako ay shock pa rin sa mga nangyayari. Long time no see my wife, sabi nito habang nakangiti. Kumabog ang dibdib ko at tila may paro-parong nagliparan sa aking mga tiyan nang marinig ko ang kanyang boses. At ano daw, wife, nalimutan ba niyang hindi na kami mag-asawa, o nabagok lang ito? Hey, please say something, you're scaring me, sabi nito kaya agad akong nabalik sa realidad. Paanong nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Gusto kong kurutin ang sarili dahil sa pagkabulol bigla. Nakita ko itong napatawa ng bahagya. Tiningnan ko itong mabuti at masasabi kong mas gamwapo ito ngayon. Mas luminous ang kanyang itsura at naka-clean cut na rin, hindi na siya yung Alfonso na iniwan ko noon sa presinto. You're being cute right now, tila pinipigil nitong matawa, kailan pa ako naging clown? Kailan ka nakalaya? Tanong ko dito at nakita kong sumeryoso ang mukha niya. Last month pa, mariing sabi niya, okay, sige kailangan ko nang mauna. Nagmamadaling sabi ko dahil hindi ko kaya ang presensya niya ngayon, masyadong nakaka-intimidate, idagdag pa ang kumakabog kong puso ngayong nakita ko siya. Akala ko hindi na ako apektado sa kanya sa muling magkita kami pero mukhang mali ako, natutulog lang ito ng ilang taon at muling nagparamdam ng makita ang tunay na tinitibok nito. Hindi ito pwede, kailangan ko itong pigilan. See you tomorrow wife, sabi niya na siyang ikinakunot ng noo ko, tomorrow. Anong ibig niyang sabihin doon? Agad akong umalis nang hindi siya nililingon at nagmamadaling pumunta sa desk ko. Mommy, sabi mo uuwian mo ako ng pasalubong, nagtatampong sabi ni Andre dahil wala akong dalang bitbit. I am sorry anak, marami kasing ginawa si mama sa work kaya nalimutan kong bilhan ka. Sabi ko na half totoo pero ang dahilan talaga ay dahil sa ama ni Andre na bigla na lang sumulpot kanina at kung ano-anong pinagsasabi. Pagod ka na pala mama. Okay lang po pero basta ha, gusto ko na po ng donut bukas, sabi nito at niyakap ako. Opo, ang sweet naman ng baby ko, nakakawala ng pagod ang yakap mo, sabi ko dito at pinag-initan na naman ng pisgi at pinaghahalikan. Mama pag binigyan ko po yung pang-torture nyo sa pisngi ko kasi pagod po kayo sa work mama, sabi nito at tila napipilitang hindi umalma sa pag-kiss ko sa chubby cheeks niya. Magbibihis lang si mama tas matutulog na tayo okay, sabi ko at agad itong tumango. Nakayakap sa akin ang anak ko ngayon habang tinatapik ko ang binti. Nito para matutulog na, mama, kailan ko po ba makikita si papa? Inaasar kasi ako sa school na wala daw akong papa kasi iniwan daw ako kasi hindi niya tayo mahal, pag-amin ng anak ko at nalungkot ako dahil sa sinabi niya. Anak bakit ngayon mo lang ta sinasabi kay mama? Di sana nakausap natin ang mga magulang nung kaklase mo, sabi ko at hinigpitan ang yakap sa anak ko. Hindi ko maiwasang maawa kay Andre dahil wala sa tabi niya ang kanyang tatay, masyado pa siyang bata para maintindihan ang mga bagay-bagay tungkol sa amin ng tatay niya. Huwag niyo na pong kausapin mama, tanggap ko na namang baka hindi ako mahal ni Papa Alfonso kasi hindi pa siya bumabalik galing ibang bansa, malungkot na sabi nito at yamakap sa akin. Alam ni Andre na ang tunay niyang ama ay si Alfonso, hindi ko yun ipinagkait sa kanya at pinakita ko pa ang pictures ng ama dito, meron pa nga siyang nakalagay sa wallet niya na litrato mula sa dyaryo at ginupit niya yun kasi papa daw niya yun. Pinalabas ko ring nasa ibang bansa ang papa niya para mag-work at babalikan din siya. Dahil sa sinabi ng anak ko ay naisipan kong gawin ang isang napakalaking desisyon. Maaga akong umalis sa bahay ngayon dahil may hahabulin pa akong mga paperworks na kailangang ipasa dahil ang sabi ay ngayon daw dadating ang bago naming boss. Kailangan kong i-transfer sa kanya ang mga files para ma-review niya yun at dahil sobrang daming files yun ay nagkakaundagaga na ako sa mga dapat gawin. Tulog pa si Andre nung umalis ako at pinabantayan ko na lang sa yaya niya muna. Tutok na tutok ako sa pagtipa sa mga keyboard at hindi ko na napansin ang mga nasa paligid ko, nawala ang konsentrasyon ko nang may tumapik sa akin. Girl lahat daw ng empleyado kailangan pumunta na sa may meeting room, nandoon na daw yung bagong boss natin at bali-balita na yummy daw ito, kinikilig na sabi ni Myrna.
Mauna ka na muna Mirna, malapit na akong matapos, kaunti na lang to, sabi ko at nagtipa ulit sa keyboard. Sige, basta sumunod ka agad ha, ikaw pa naman ang dapat nandoon kasi ikaw yung magiging secretary niya, sabi niya at umalis na. Nagtuloy lang ako sa pagtitipa ng keyboard at nakahinga ako ng maluwag nang matapos ko na lahat ng dapat gawin. Ngunit nawala agad ang ngiti sa aking mga lobby nang maalala ko na may meeting pala. Tiningnan ko yung orasan at nakita kong late na ako ng 30 minutes. Agad akong tumakbo papunta sa elevator dahil ang meeting room ay nasa 7th floor samantalang ako ay nasa 3rd floor. Nung nagbukas ang elevator ay agad akong sumakay at pinindot ang floor ko. Lakad takbo ang ginawa ko para makaabot man lang. Ngunit habang papalapit ako sa meeting room ay may naririnig akong isang malakas na sigaw ng lalaki. What the hell? I said, kailangan complete kayo pag nandito na ako. Is it hard to follow my simple rules? Narinig kong sigaw ng isang bar itong lalaki at nagsimula ng mamuo ang kaba sa dibdib ko. Galit ito dahil may kulang at nakatitiyak akong siya lang ang wala doon dahil nang umalis ako ay wala na akong nakitang ibang kaopisina. Nagdadasal ako sa isipan habang kinakabahang naglalakad papunta sa meeting room. Unang araw pa lang ng bago kong boss ay mukhang bad shot na ako. This is my first day and you, narinig kong inis na sabi ng lalaki. Kumatok ako sa pintuan at narinig kong nagsitahimik ang mga nasa loob. Naramdaman kong unti-unting binuksan ang pinto at napayuko na lang ako. Sir, I'm sorry I'm late, kinakabahang sabi ko habang nakatingin pa rin sa sahig. Hindi ko yata kaya na makita ang mga reaksyon nila sa mukha at lalong-lalo na ng boss niya. Ilang segundo siyang hindi nakarinig ng kung anong ingay hanggang magsalita ito. All of you get out, sabi nito at naramdaman ko namang nag-aalisa na ang mga kasamahan ko at magsisimula na rin sana akong maglakad paalis nang biglang nagsalita ulit ito. Accept the one who's late, dugtong nito at tila nabato siya habang nakatalikod dito. Unti-unti siyang humarap at laking gulat niya nang makita ang hindi inaasahang tao. Alfonso, so where are we? Why are you late? Rinig kong seryosong sabi ni Alfonso. Kumakabog ang puso ko habang tinitingnan siya ngayon. Sa lahat ng pwede kong maging bagong boss, bakit siya pa? Kung kailan nananahimik na ang buhay ko ay saka na naman siya magpapakita na parang walang nangyari. I'm sorry sir, may mga importante pa kasi akong inas-ikaso. Formal na sabi ko dahil ayaw kong makita niyang apektado pa rin ako sa kanya. Seryosong nakatingin siya sa akin at hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya ng matagal kaya ako na ang unang umiwas. What is that important thing that you do na nakalimutan mong umaten? Sabi niya at akmang magsasalita na ako nang may sinabi ulit ito. I'm important too, just so you know, dugtong pa niya. Sorry sir, alam ko namang importante kayo, sabi ko at nakita kong nagningning ang mata niya dahil sa sinabi ko. Importante kayo sir kasi kayo yung bagong boss namin, dugtong ko at tila bulang nawala ang mga kisap sa mata niya at napalitan ng pagkaseryoso. Hindi ko alam pero bigla kong gustong bawiin yung huli kong sinabi nung nakita ko yung mukha niya na malungkot, pero pinigil ko ang sarili ko dahil ayoko nang maging marupok ulit sa kanya. I see, so nalaman kong ikaw ang secretary ni Martin, so automatic you will work with me too. Opo sir, drop the sir, I don't like it, sabi niya na ikinagulat ko. Pero boss kita at kailangan kitang tawagin ng ganun. I still don't like it when you call me like that, so don't call me sir. Tila sumakit ang batok ko dahil sa pagiging makulit ni Alfonso. Alangang tawagin ko siya sa pangalan niya, edi napagchismisan ako dito at parang sinong makaakto, dahil walang galang ko lang siyang tinatawag ngayon nga at boss pa namin siya. E anong gusto mong itawag ko sa'yo? E kung boss, inutol niya ang sinasabi ko. I want you to call me love or baby, you choose between these two, it's up to you, nakangising sabi niya. Na-off guard naman ako sa sinabi niya at hindi agad nakaimik. Ano, tila wala sa sariling sabi ko. You're being cute right now, did you know that? Nakangiting sabi sakin ni Alfonso. Nilalandi ba ako nito? Hindi pwede yang sinasabi mo, tsaka anong pinagsasabi mo? Hiwalay na tayo pinapaalala ko lang, seryosong sabi ko pero hindi nakatakas sa mga mata ko ang pag-iting ng panga niya. Yeah right, pero right now I'm your boss so you will do whatever I want, and I want to see our son, sabi niya na ikinagulat ko. Ano,
I want to see Andre. I think I give you enough time para makapag-isip-isip. Andre needs a father and I'm ready to be one, seryosong sabi niya habang ako ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ito na ba yung sign para ipakilala ko na si Andre sa ama niya? Tama siya, kailangan ni Andre ang isang ama at ayokong ipagkait sa anak ko yun. Pero handa na ba akong makasalamuha ulit ang ama niya? I will give you 2 days para ihanda ang sarili mo at ang anak natin, pagkatapos nun ipapakilala mo na ako kay Andre, bigla niyang sabi at wala sa sariling napatango ako. Chanda, pinapatawag ka ni Sir, asap daw, sabi ni Myrna. Sige, papunta na ako. Agad akong pumunta sa elevator para pumunta sa office ni Alfonso Este ni Sir pala. Kumatok ako pero isang sigaw ang sumalubong sakin. I've told you, si Chanda ang kailangan ko. Sigaw ni Alfonso na siyang ikinabigla ko, biglang may kung anong naramdaman ako sa puso ko nung narinig ko iyon. Sir, ako po ito. Wala akong narinig na kung anong ingay kaya kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto at doon ko nakita si Alfonso na nakatingin sakin. Pinapatawag mo daw ako. Pangbabasag ko sa katahimikan dahil nakatitig lang ito sa akin na siyang ikinailang ko. Hindi ito nagsalita at bigla na lang akong hinigit papasok sa loob, pinipilit kong bawiin ang kamay ko pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Ano bang problema ng isang to? Alfonso, anong ginagawa mo? Inis na sabi ko dito, naramdaman ko namang tumigil na ito sa paglakad ay nasa pulsuhan ko pa rin, kumarap ito sa akin at laking gulat ko nang bigla niya akong hinalikan sa mga labi ko. Dahil sa gulat ay hindi ako nakaimik at tila nanlaki ang mga mata dahil sa mga nangyari. Tiningnan ko si Alfonso at nakapikit ng mariin ang mga mata nito, naramdaman kong nagsimulang gumalaw ang mga labi niya at marahang kinakagat ang ibabang labi ko, at tila doon ako nabalik sa wisyo at agad siyang tinulak, pero hindi man lang ito natinag sa kinakatayuan, naramdaman kong mas pinalalim niya pa ang mga halik niya at kinagat niya ang labi ko, dahilan upang mabuka ko iyon, at nagkaroon siya ng dahilan para maipasok niya ang mga dila niya, at mas palalimin ang mga halik. Hinawakan ko siya sa kanyang dibdib at pilit itinutulak pero tulad ng kanina ay wala pa ring epekto. Naramdaman kong niyakap niya ako sa bewang at mas dinikit ang sarili sa akin at naramdaman ko naman ang malaking bumubukol sa kanyang pantalon na tumutusok sa aking puson. Ahad ng laki ang aking mga mata at pilit ulit itong itinutulak habang hinahalikan niya peren ako pero pinipilit ko ang sarili kong huwag itong tugunan. Tumigil sa paghalik sa akin si Alfonso, pero nakayakap pa rin ito sa akin ng mahigpit at malamlam akong tiningnan. Baby, don't move and push me oh hi. May nabubuhay kasi, bulong niya sa tenga ko at agad naman akong pinamulahan ng mukha dahil sa sinabi niya. Pakawalan mo na kasi ako, bulong ko rito. No, not unless you kiss me back, sabi nito at nang tingnan ko siya ay nakangisi ito. Nasisiraan ka na ba? Boss kita at hindi pwede yun. Naramdaman kong mas hinigpitan niya ang yakap sa akin kaya mas naramdaman ko rin ang sundalo niya na handang umatake. Tama, ako ang amo mo, kumpanya ko ito kaya rules ko din, and I want you to kiss me back. Pinaglalaroan mo na naman ba ako? Naluluhang sabi ko. What are you talking about? Kunot noo niyang tanong. Wag na tayong maglokohan, malakas ang loob mong paglaruan na naman ako dahil ikaw ang boss ko. Hindi kita pinaglalaroan Chanda, this is not what I expected to happen. Bulong niya sa huli niyang sinabi pero narinig ko pa rin iyon, kunot noo ko siyang tiningnan at narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Unti-unti siyang humiwalay sa pagkakayakap sa akin na siyang ikinaginhawa ko, pasimple akong umatras palayo sa kanya. Ano po bang ipapagawa niyo sa akin at pinatawag niyo ako sir? Nauutaw na sabi ko habang pinipilit ang sarili na tumingin sa mga mata niya. Call me sir one more time and I will kiss you, seryosong sabi niya. Pero hindi yun pwede, boss kita at siguradong pag-chismisan ako pag tinawag kita sa pangalan mo, naiinis na sabi ko. Kung ganoon ay huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Yun nga ang point ko kaya dapat tawagin kitang si, pinutol niya yung sasabihin ko. No, I give you 2 options nung nakaraan diba? Love or baby? You choose, nakangising sabi niya. Parang umakyat lahat ng inis ko sa katawan dahil sa mga pinaggagawa niya ngayon. Oo, gwapo siya sa pagngisi-ngisi niya pero wait, pinupuri ko ba siya?
Hindi. Alam mo kung wala kang magawa sa buhay mo, pues wag mo akong idamay. Nakakainis ka na ha, sigaw ko dito at tila nalimutan kung boss ko ang kaharap ko. Nakita ko namang natigilan siya at ang nga mata niya ay napalitan ng takot, hindi ko alam pero parang gusto kong bawiin ang sinabi ko kanina dahil sa reaksyon niya ngayon pero alam kong hindi ko iyon pwedeng gawin. I'm sorry, please don't be mad at me, hindi ko na yun kaya. Malungkot na sabi niya habang ang ulo ay bahagyang nakatungo. Just call me sir pag may ibang tao pero pag tayong dalawa lang, please don't call me like that. It feels like you are very far from me, so hard to reach. Hindi agad ako nakaimik sa biglang pag-amin ni Alfonso ngayon, may dahilan pala kaya ayaw ko siyang tawagin ng ganon, na-guilty naman ako sa mga sinabi ko. You can go now, wala naman talaga akong iuutos. I just want to see you, sabi niya at tumalikod sa akin at naglakad papunta sa desk niya. Gusto ko siyang habulin pero hindi ko alam kung bakit, pero pinigil ko ang aking sarili habang nakatingin sa kanya na ngayon nga ay nakaupo na at seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga at nagsimula ng umalis sa office niya. Nakaramdam ako ng gutom at tiningnan ko ang oras at nakita kong lunch na pala, kanina pa ako nakatutok sa harap ng computer at hindi ko na namalayan yung oras. Tumayo ako at kinuha ang wallet ko, tinignan ko si Mirna na sub-sub na ang mukha sa computer habang nagtatype. Mirna, kain na tayo, yaya ko sa kanya. Sorry Chanda pero hindi ako makakasabay ngayon kasi ang dami ko pang tatapusing reports. Kaloka naman kasi si Sir Martin wala na nga dito, pinapahirapan pa rin ako, reklamo niya, natawa na lang ako dahil sa reaksyon niya. Sige una na ako, sabi ko at pumunta sa elevator para pumunta sa cafeteria. Habang nag-aantay na magbukas ang elevator ay naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko at nang tignan ko ay yung number ito sa bahay. Hello, sabi ko sa kabilang linya. Mama, si Andre po ito, masiglang sabi ng anak ko kaya naman napangiti ako. Anong ginagawa mo baby at tumawag ka? Malambing na sabi ko habang nakangiti. Nakita ko namang nagbukas na ang elevator kaya naman pumasok na ako kasama ang ibang empleyado. Namiss kasi kita mama ako po ba din yun na-miss? Syempre baby miss na miss kita, nakangiting sabi ko habang nakatingin sa ibaba at nilalaro ang aking paa. Nakita ko sa peripheral vision ko na nag-alisan ang mga tao pero hindi ko na lang iyon binigyan ng pansin. Baby anong gusto mo mamaya? Tanong ko habang ang mga mata ay nasa ibaba pa rin. Wala po akong gustong pasalubong ngayon mama pero gusto ko po ng hug at kiss niyo, malambing na sabi ni Andre. Sige pagdating ko bibigyan kita ng maraming kiss at maraming hug, nakangiting sabi ko. May kasama kang ibang lalaki. Biglang may sumigaw at pagtingin ko ay walang ibang tao, maliban kay Alfonso na nasa likod ko habang nakasandal at madilim ang mukha. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ko at pasimpleng pinatay ang tawag, pero mukhang nakita pa rin niya yun dahil ang mga mata niya ay masama ang tingin sa cellphone ko. Kaya pala ayaw mo akong tawagin na baby dahil may iba ka palang baby, tell me who is that bastard? Naiinis na sabi niya at ang mukha niya ay namumula na sa sobrang inis. You even said na bibigyan mo siya ng maraming hug and kisses. You're not allowed to kiss and hug any guy except me. Sabi niya at tila natahi ang bibig ko dahil hindi ako makapagsalita at gulat na nakatingin sa kanya. Narinig kong nagbukas na ang elevator at akmang aalis na ako nang maunahan ako ni Alfonso, at pinindot lahat ng numbers doon kaya naman nagsara ulit ang pinto. Inis akong tumingin sa kanya habang siya ay namumula pa rin marahil sa sobrang inis. Ano bang problema mo? Kanina ka pa ha? Sigaw ko dito, siguro ay naghalo na ang gutom, pagod at ang kakaibang nararamdaman ko ngayong kasama siya. Hindi ko ata kayang makulong kasama si Alfonso. Anong ibig sabihin ng narinig ko kanina? Meron ka bang ibang lalaki? Naiinis na sabi niya at napasabunot pa siya sa buhok niya. Ano naman kung meron, ano bang pake mo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kung ano-ano na ang lumabas sa bibig ko. So meron nga. Hindi pwede. Napahawak ako sa sentido dahil sa mga pinagsasabi niya ngayon. Alfonso pinapaalala ko lang hiwalay na tayo at wala nang namamagitan sa atin kaya wag kang umakto ng ganyan.
No, if that's what you thinking then you are wrong, we have our son and we're, sabi niya ngunit hindi ko na narinig ang huling sinabi niya dahil pabulong na iyon. Si Andre na lang ang responsibilidad mo at hindi ako, kaya pwede ko gawin ang gusto ko. Narinig ko siyang nagbuntong hininga at tiningnan ako, kinakabahan naman ako sa klase ng titig niya kaya nagsimula akong humakbang palayo sa kanya, pero sadyang iba ang isang ito at naglakad papunta sa akin hanggang sa wala na akong moringan. Sobrang dikit na namin sa isa't isa at halos magdidikit na ang mukha namin kaya't pinipilit ko ang sarili na magsumiksik kahit wala na akong mauurungan. You've been a bad girl right now and you need a punishment, sabi niya at walang pasabing hinalikan ako. Nanlaki ang aking mata at hinawakan ang dibdib niya para itulak siya pero walang epekto at naramdaman ko ang kamay niyang niyakap ako sa bewang at mas diniin sa kanya. Naramdaman kong gumagalaw na naman ang labi niya at pilit pinapasok ng dila niya ang bibig ko kaya pilit kong hindi ibinibuka iyon. Naramdaman kong kinagat niya ang labi ko kaya biglang naibuka ko ang bibig ko at malaya siyang nakapasok. Nilaliman niya ang paghalik sa akin at wala sa sariling tumugon ako. Alam kong mali ito pero ba't ayaw sumunod ng katawan ko sa gusto ng isipan ko. Narinig kong nagbukas ang elevator at doon tila nabuhusan ako ng malamig na tubig at inipon ko ang lahat ng lakas ko at tinulak si Alfonso. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin at agad akong tumakbo palabas. Dumiretso ako sa restroom at doon ay hawak-hawak ko ang aking dibdib at habol hiningang samandal sa pader. Grabe, anong naisipan ko at binalikan ko siya pabalik. Mukhang nakain ko lahat ng sinabi ko sa hindi na dapat ako maging apektado sa kanya.